1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ito po ay the first letter of Apostle John addressed to the Church of Jesus. Remember po that the Church of Jesus is God's family here on earth. At bilang pamilya po ng Diyos, from time to time, ang mga lingkod po ng Panginoon, tayo po, wala naman exempted po, lahat po tayo. Paminsan-minsan, nagkakamali po tayo. Nagkakaroon po tayo ng problema, nagkakamali tayo sa mga desisyon, at dahil po dito, sa bawat pagkakataon po na tayo ay may magawang desisyon na hindi po tama ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang nangyayari po ay tayo'y nagkakaroon po ng problema sa Diyos. Mayroon pong nangyayari na hindi maganda sa atin pong relationship sa Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit pag tayo po ay nagkakasala, nawawala po ang ating kapayapaan. Ang ating konsensya po ay hindi matahi-tahimik. Kahit sa paningin ng tao, ayos lang tayo. Pero alam po natin sa kaloob-looban ng ating pong buhay, mayroon pong nagwawala po doon sa kaloob-looban. Bakit po? Kumikilos ang Holy Spirit sa atin. Kinakatok niya po ang ating puso. Sapagkat ang gusto po ng Panginoon, maiayos natin kaagad ang ating pong relationship po sa Diyos na ito. Yun po ang dahilan na nawawala po ang ating kapayapaan. Hindi po nagiging maganda ang nangyayari sa ating paligid sapagkat po inaalaw ng Diyos na mangyari po ang mga bagay na ito para po ayusin natin ang dapat nating ayusin sa harapan ng ating Panginoon. God is not expecting us to be perfect in this life. Wala pong perfect na tao. Nagsusumikap tayong lahat sa isang maayos na buhay, pero kahit anong pagsusumikap natin, nagkakamali pa rin po tayo. Bahagi po ito ng ating imperfection. Sapagkat tao po tayo, so may mga imperfection po sa atin pong mga desisyon. At yun po ang nagiging dahilan kung bakit we are missing God's will or God's point na gusto po nating gawin sa buhay na ito. But since ang Diyos na ito po ay gusto niya po lagi na tayo ay makapanumbalik sa isang magandang relationship. Kaya po, at alam po ng Panginoon na kahit po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay narito sa atin, kasama natin, naninirahan siya, nagbibigay siya sa atin ng kalakasan at ng biyaya upang pong masunod natin ang kalooban ng Panginoon. But yet, alam po ng Panginoon na nagkakamali ang kanyang mga anak. So para po hindi masira ng lubusan ang ating relationship po sa Diyos, God has provided to us that way of reconciliation. And that is po, 1 John 1:9, nang sabi dito po ay, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Provision po ito ng Panginoon sa atin at sa loob ng ating tahanan po ay may nangyayari. Mga bagay po na parang hindi mo inaasahan na mangyayari. Ngunit ito po ay nangyayari. At ano po yon? Marami sa atin nagiging sugatan tayo sa buhay na ito. Ang isa sa mga dahilan na sugatan po tayo, naglalakbay tayo sa buhay na ito, sugatan po ang ating mga puso. Ang isa po sa mga dahilan, ang nakasakit talaga sa atin, mahal natin sa buhay. Kaya po tayo, lahat po tayo miyembro ng isang pamilya.
Hanggat maaari po, ingatan natin ang bawat miyembro po ng ating tahanan. Puwera po sa sila ay anak din ng Diyos at sila po ay nagmamahal din sa Panginoon. But at the same time, alalahanin mo po, bahagi sila ng iyong tahanan. At ang gusto ng Panginoon, magkaroon po ng healing na tinatawag. Gusto ng Panginoon na gumaling ang mga sugat na nangyayari, na i-inflict po sa atin sa loob mismo ng ating tahanan. Andun pala po ang grabeng nangyayari sa buhay po ng tao. Alam po natin na marami pong tao, nasisira po ang mga buhay nila. Nagkakamali sila ng maraming mga desisyon. Natutulak sila sa paggawa ng mga bagay na hindi po tama ng mga bagay. At ang isa sa mga pinakamadahilan po talaga, may nangyayari sa loob po ng kanilang mga tahanan. Biktima po ako nito. Hallelujah. At alam ko po, hindi lang ako ang biktima po nito, kundi napakarami sa atin dito. Kakaroon tayo ng mga malalalim na mga sugat. Ang mga sugat na yon, hindi po natin nakuha sa labas ng ating mga tahanan. Nakuha natin yan sa loob mismo ng ating mga tahanan. Yung mga tao na dapat po magmalasakit sa atin at magmahal sa atin, at mga tao na dapat po ay inaasar natin na ito po ang gagabay sa atin. At ito po ay magtatanggol sa atin. Ito po ang mga taong nagagamit po ng kaaway upang sugatan po tayo. Malalalim na mga sugat. At sa aking ikikwento sa inyo, makaka-relate po ang marami dito. Galing po ako sa isang tahanan. Ang dalawa lang po kami na magkapatid. Kapatid ko nandito. Dalawa lang kami, isang babae at isang lalaki. Maraming taon nang nakaraan, siguro mga around 16 years. Ako po ay dinala ng Panginoon sa Hong Kong. That was 1996. Para po magayag ng kanyang mga salita. At isang araw po, araw-araw po ako nagpipreach doon. Wala pong patlang yon. Monday to Monday. 30 days, 60 days, 2 months, 3 months. Tuloy-tuloy po ako nagpipreach araw-araw. Wala pong patlang yan. Iba't ibang mga mensahe. Kaya lagi kong sinisik ang Panginoon kung ano po ang mensaheng ilalagay ng Panginoon sa puso ko. Isang araw, it was Saturday, 16 years ago. Naalala ko pa ang araw. Ini-impress ng Panginoon sa puso ko na gumawa po ako ng sermon about the sting of unforgiveness. Gumawa po ako ng outline, driven by the thought na pag ito itinuro ko, maraming mga tao na kung saan ay ganito ang kalagayan, lalaya sila sa kanilang mga kalagayan. Mangungusap ang Panginoon sa kanila, lalaya ang kanilang mga puso. And when I stood before the congregation, as I read the Word of God, and as I start to preach the Word, ang akala ko all the while that God would minister to the people. Pero alam niyo po, hindi ako akalain, ako pala ang unang kakausapin ng ating Panginoon. Halos hindi ko matapos-tapos ang sermon ko. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Grabe ang nadadama ng aking puso. Little did I know that God
would cater to me that day. As I stood there before a big congregation, I cry and I cry before God. Biktim po ako. Biktima po ako ng isang pangyayari sa loob ng aming tahanan. At panalangin ko sa Diyos, hindi ito maulit sa iyong tahanan. Lumaki ako sa isang tahanan na kung saan may favoritism. Ang father ko, paborito niya ang aking kapatid na babae. Ako, paborito ako ng aking nanay. Namatay ang aking mother when I was 17 years old. Bata pa po ako, wala na akong nanay. Hirapan ang kalooban ko, sobrang nangyari sa puso ko. Kagagraduate ko lang po yon sa high school. Lumipas sa mga panahon sa buhay ko. Dahil wala na si mama. Si papa na lang naiwan. Kaming tatlo na lang sa bahay. Alam niyo po, naging glaring masyado yung pagpapabor ng aking father sa aking kapatid. Wala akong sama sa aking kapatid. Hindi niya naman kasalanan kung mahalin siya ng aking ama. Pero hindi ko namamalayan na sa paglipas ng panahon, yung ginagawa ng aking ama, nasasaktan pala ang aking kalooban. Namatay ang aking ama when I was 32, 15 years after na namatay ang aking mother. Nang magsalita ako, I was 46. That was in 1996. Patay ng aking father for 14 years. Pero hindi ko alam, ang sama ng loob ay nandoon pa pala sa puso ko. Patay na yung father ko. Kalansay na siya sa loob ng sementeryo. Pero ang puso ko hindi malaya. Mahirap po ang masaktan sa loob ng iyong sariling tahanan. Kaya po, kayong mga magulang na naririto, ingatan po natin ang ating mga anak na ibinigay ng Diyos sa atin. Responsibility mo ang iyong anak. Hindi ka responsibility ng anak mo, responsibility mo ang anak mo. Huwag sanang mangyari sa inyo ang nangyari po sa akin. Pero salamat po dahil kinausap ako ng Diyos sa bagay na ito. Nang mangusap ang Panginoon sa akin ng araw na yon, saka ko lang nalaman, mayroon palang sugat ang puso ko. Hindi ko po talaga alam yan dahil patay na ang aking father. Hindi ko po talaga alam, may taglay pa rin po ang aking puso. Hindi ko po alam, masama pa rin ang aking loob. Kahit po sa gitna ng maraming panahon na lumipas. Ganun pa rin ang kalagayan ng puso ko sa akin pong ama. Alam mo po ba kung bakit? Hindi kasi naiayos. Namatay ang aking father, hindi naiayos ang relasyon naming dalawa. Hindi kami po nagkaroon ng healing sa aming relationship. So dahil wala po kaming healing, wala pong restoration sa amin pong relationship. Kaya po mga kapatid, normally, ang mga sugat po sa ating mga puso, ito po ay inflicted by our loved ones. Mag-ingat po tayo. Marami pong sugat na nangyayari dahil po may binitawan
na masyadong mabigat ang ating pong mahal sa buhay sa atin po. Magulang, mag-ingat po tayo magsalita ng mabigat masyado sa atin pong mga anak. Huwag po kayong magsalita ng mga bagay na susugat ng todo sa kanila. Wala pong problema ang magsaway sa bata. Responsibility po yan ng mga magulang. Pero ingatan niyo po na ang mga salita natin susugat po sa kanilang mga puso. Sapagkat maliban ito ay magamot ng Panginoon, ang sugat na yan, years nang lumipas, hindi humihilom ang sugat na yan. Every time na ito ay maalala niya, masakit pa rin ang kanyang kalooban. Bakit po masakit pa rin ang kanyang kalooban? Nandun pa rin po ang wound. Hindi po nag-heal ang wound na yan. Kaya po, pwede pong maiwasan ang mga bagay na ito. Pwede kang magsaway sa mga bata na hindi masusugatan ang kanilang mga puso. Pwede mo silang tawagin ang kanilang pansin sa mga bagay na ginagawa nila na hindi tama. Huwag mo lang sugatan ang kanilang mga puso. Sapagkat mayroon po tayong kalaban ng ating kaluluwa, na mahusay magsamantala sa mga bagay na binibitawan natin. Yung isang bagay na sa paningin mo ay parang hindi naman masyado, pwede po yan palakihin ng todo sa kaisipan ng taong pinagsabihan mo. And because of that, magsisira ito ng buhay. Ayaw natin masira ang mga taong mahal natin po sa buhay. Pero hindi natin naiiwasan kung minsan na nakakapagbitaw tayo ng mabigat sa atin pong mga mahal sa buhay. Napapariwara ang buhay nila. Bakit po? Sapagkat may bumira sa kanila, hindi sa labas ng kanilang tahanan, sa loob ng tahanan nila. May bumibira sa kanila sa loob ng kanilang tahanan. Iyon din ang dahilan kung bakit maraming bata ang lumalayas sa kanilang mga tahanan. Yan ang dahilan kung bakit maraming bata napapariwara ang kanilang mga buhay. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga bata mas gusto nila sa bahay ng ibang tao kaysa sarili niyang bahay. Bakit po? Hindi siya nakakaroon ng kapayapaan. Siya ay binibirasa sa loob ng kanyang tahanan. Remember po, ang kanyang tahanan, yan po ang fortress ng bawat isa po sa atin. Yun po ang dapat na kumalinga sa atin. Ito po ang the safest place. It should be the safest place in the planet Earth, ang loob ng ating tahanan. Pero ang nangyayari ng ating tahanan ay, it's not a safe place anymore. Sapagkat sa loob ng ating tahanan, may nag-aantay lagi sa iyo na bibira sa iyo. Alam niyo po, ako'y nagpasalamat sa Panginoon. Nanay ko po, grabe yun manakit. Hindi po ako violent na tao. Ang anak ko, si David ay 20 years old na po yan. Nakatikim lang siya ng palo sa akin. Nung bata pa siya, 2 beses lang. Hindi po ako malupit na ama. Iniiwasan ko yung bagay na yon. Hindi po ako, kahit sampal, hindi ko po sinasampal ang aking anak. Pinagsasabihan ko lang siya kung mayroon siyang mga pagkakamali. Alam niya yan, na basta may pagkakamali siya, hindi ko siya kakampihan. Hindi ko siya kinakampihan sapagkat ayaw kong lumaki ang ulo niya at patuloy siyang gumawa ng hindi tama. Kaya pag mali siya talaga. Alam niya yon, kilala niya ako. Pero mga kapatid, sa iba, the safest place which should be ay ang kanyang tahanan. Pero nakakadama siya ng assault sa kanyang sarili pong tahanan. Kung ikaw ay bata, na dapat ang safest place para sa iyo ay ang iyong tahanan, pero ang assault sa iyo, ang bira sa iyo, ang atake sa iyo, sa loob mismo ng iyong sariling tahanan, yung mga mahal mo mismo sa buhay, ang bumibira sa iyo lagi.
Mga kapatid, hindi alam ng bata kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nga po, normally ang wounds natin sa buhay na ito, inflicted by our loved ones. Sana, hindi ka nag-i-inflict ng wound sa iyong mahal sa buhay. Dapat, nagpapagamit tayo sa Diyos, paano natin sila ma-encourage sa buhay na ito. Hindi sila ma-discourage sa buhay na ito. Kaya po, mga kapatid, ang sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 4, "And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but to bring them up in the training and admonition of the Lord." Fathers, do not provoke your children. Iwasan nyo po yung ma-provoke ang mga bata. Pag na-provoke po ang bata at gumawa ng hindi maganda, tayo ring magulang ang una pong nasasaktan. Ano man ang mangyari sa bata, ano man ang mangyari sa anak mo, mag-iniinda po yun ng magulang. Kaya po, sabi doon sa Ephesians, ni Apostol Pablo, "Fathers, do not provoke your children to wrath, but to bring them up in the training and admonition of the Lord." Mga kapatid, napoprovoke ang mga bata pag may tayong mga magulang, ang ini-expect nila, may expectation po ang mga bata sa atin. Kahit hindi po yan magsalita, mayroon silang expectation po sa atin. Katulad din na tayo ay mayroong mga expectation po sa ating mga sa ating mga anak. Lahat ng magulang, mayroong expectation sa kanyang anak. Ang lahat ng anak, mayroon din pong expectation sa kanilang magulang. At kung nag-behave tayo ng isang bagay na taliwas sa klase ng expectation po ng ating mga anak, napoprovoke ang bata. At pag naprovoke ang bata, malamang magdidesisyon siya ng bagay na isang araw, puputok ito sa buhay niya sapagkat ang basis ng kanyang ginagawa ay galit sa puso niya. Napo-force siyang gumawa ng isang bagay na hindi tama sapagkat na-provoke po siya. At pag siya ay na-provoke, nagkamali siya ng desisyon, tayong mga magulang, iniinda rin po natin ang mga nangyayari sa kanila sapagkat mahal po natin sila. Naiiwasan po ang bagay na yan, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, kailangan matuto tayo sa kapamaraan ng sinasabi po ng banal na kasulatan. At ang isa pa na nangyayari na naging dahilan ng wound sa puso po natin sa loob ng ating tahanan, pwede doon sa favoritism na sinabi ko po kanina sa inyo, yung neglect na pabayaan po ang mga anak. Pag napabayaan ang mga anak, mga kapatid, nakakapag-isip sila ng bagay na hindi po maganda. Kaya po, magulang, payo ko po sa inyo. Ako po ay talagang nakikiusap po sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan ang inyong mga anak. Mga anak, huwag niyo rin pabayaan ang inyong mga magulang. Sapagkat pag kayo ay nasa mabuti ng kalagayan, at napabayaan yung inyong mga magulang, tumatanda po yan sila. Darating ang panahon, hirap na sila. Pag pinabayaan niyo po sila, mga kapatid, ang nangyayari yan ay nagkakaroon din po sila ng sama ng loob kung paano na sila ay bata pa, ay pinabayaan mo. Kasi po ang pagpapabaya, ito po ay nanganganak ng sama ng loob sa loob ng tahanan. Kaya po, dapat po, ang magulang hindi nagpapabaya sa mga anak. Ang mga anak din, pagdating ng panahon, huwag mo silang pabayaan ang iyong mga magulang. Alam niyo po, nang ako po noon ay, I don't know kung sa Canada ako o sa Amerika ako, hindi ko lang maalala. Alam mo po, uso kasi po doon yung home for the aged. Yung mga matatanda, dadalhin na lang po doon sa
home for the aged, at dito po ay asikasuhin sila. Dito sa atin, although nangyayari yan, pero bihira po ang bagay na yan. Alam nyo po, pinagsasabihan ko talaga ang mga kapatiran doon. Sabi ko, kung ayaw nyo na pagdating ng panahon, kayo ay ilalagay din ng inyong mga anak sa home for the aged. Kung gusto nyo na kalingain kayo ng inyong mga anak pagdating ng panahon, ang inyong mga magulang sa ngayon, huwag nyong dalhin sa home for the aged. Kalingain mo sila, pag tumanda ka, kalingain ka rin ng iyong mga anak. Amen ba? What you sow, you reap. Amen. So kung nakikita ng mga anak mo, grabe ang pag-asikaso mo sa iyong mga magulang, sa time na kung saan ay hirap na ang lahat sa kanila. Wala po tayong magawa, ganun talaga ang buhay ng tao eh. Papunta po tayo lahat diyan. Yung sa time na kung saan ay hirap ka na pati mag-asikaso sa iyong sarili. Ganun po talaga ang buhay ng tao eh. So pagdating ng araw na yan, nangangailangan ka ng mga tao na kung saan ay tutulong sa iyo at mag-aasikaso sa iyo. Gusto mong asikasuhin ka sa time kung saan ay hirap ka na sa maraming bagay. Pag ikaw ay matanda na, gusto mo na kung saan ay may nag-aasikaso sa iyo, ngayon pa lamang, asikasuhin mo na ang mga matatanda mo. Pag ginawa mo yon, nakita yon ng iyong mga anak, malilipat sa kanila ang malasakit na ginagawa mo sa kanya, sa iyong magulang. Pagtanda mo, may magmamalasakit din sa iyo. Amen. Sapagkat nakita nila ang magandang halimbawa po sa buhay mo. Ngayon po, ang isa pa rin pong wound na nangyayari sa loob ng tahanan, ang message na ito po, ginawa ko ito, I don't know ilang araw ko na itong nagawa. Anyway, ang isa pa rin po dyan na nangyayari ay yung wrong perception. Ang wrong perception po ay ganito. Nasaktan ka dahil akala. Ibig sabihin po, nagkamali ka. Okay, ang akala mo, inapi ka. Ang akala mo, pinabayaan ka. Ang akala mo, mas mahalaga ang iba kaysa iyo. Ang lahat ng ito ay akala. Kaya nga po tawag doon ay perception. Okay? Na-perceive mo na ang ginawa sa iyo ay mali. Pero ang totoo niyan ay hindi naman mali. Okay? Wala namang problema. Pero naging negative tayo sa mga sitwasyon sapagkat mayroon tayong kalaban, mahusay talaga magsamantala sa isip po ng tao. Kaya po, ang payo ko po sa inyo, sa bawat isa po sa inyo, mag-ingat po tayo. Guardiyahan natin ang ating mga puso. Amen. Bago po ito lumawak ang mga bagay, dapat po guardyado ang ating mga puso. Sapagkat kung naiingatan ang ating mga puso, hindi po basta-basta na nakakaisa ang kaaway sa atin. Kahit matindi pa ang ginawa sa atin, sa loob ng ating tahanan, mga kapatid, kahit matindi ang mga sinasabi o ginagawa sa atin, pero kung nagagwardyahan ang ating mga puso, mga kapatid, hindi pa rin makakaisa ang kaaway sa atin. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang aking nanay, sabi ko po nga po sa inyo, medyo malupit ang nanay ko. Mahal na mahal ko po yon ang nanay ko. Sinasabi ko po ito sa inyo ng may paggalang po sa aking ina. Mahal na mahal ko po ang aking ina. Totoo po yon. Pero pag nagagalit ang nanay ko, hindi po biro kung siya ay mambira sa amin. Mayroon po kami sa bahay, ang ginagawa ng nanay namin, pag ito po ay nagkakamali, ito po hindi nangyayari sa inyo. Mayroon po kami tinatawag sa Iloilo, yung tinatawag na hablon. Hindi ko alam. Weaving ito, weaving. Okay, weaving. Yung gumagawa ng mga tela. Okay, hablon ang tawag yan sa amin. Okay, weaving yan. Habi, ayun, habi. Paghahabi. Ang paghahabi po, ito po ay para siyang yung makina na siyempre pang probinsya siya. Many years, matagal na po ito nangyari. 50 years ago, 55 years ago.
So, nang time na yun, hindi pa po masyadong moderno ang lahat. Alam nyo po, ang aking nanay ay dahil mayroon kaming hablon o mayroon kaming hobby ba yun, pang-hobby, ay mayroon po ito siyang nakasalansang sa bahay namin na isang bungkus ng ginagamit po sa hablon. Ito po siya ay manipis na yung kawayan. Kilala nyo yun? Yung kawayan na pinuputol ng manipis na parang barbecue stick. Okay? Kaya lang mahaba siya. Siguro mga ganito, siguro kahaba. Para po ito ay ginagamit po ito pag nasira po ito sa hablon. Yun po ang hinuhugot ng nanay namin lagi. Ay pagkarami-rami po yan. Pag naputol yan, huhugot na naman siya rito. Gusto ko nang sunugin eh. Hindi maubos-ubos. Ubos na ang puwet ko. Hindi pa po ubos ang pambira sa akin. Ganun po ang nanay namin. Alam yan ng aking kapatid. Dami rin siyang inabot doon. Pareho kami niyan. Okay? Same to you ha. Alam mo po, grabe ang tama sa amin dito. Pero dito lang yan lagi. Pero kahit dito, sus talaga naman. Sa Bisaya ang tawag nila ng pag tinamaan ka, gabiti. Ibig sabihin, iba ang dating, terrible, super sakit. Wow, hallelujah, sarap. Yung pagbinitawan, wow, nagmamarka. Okay? Lumalatay. Biro mo hagupitin ka ng todo noon. Bata ka pa. I don't know, mga 6 years old yata ako, pababa. Alam mo po, ang bata, basta bata talaga, kahit anong hagupit mo yan. Pag medyo maganda-ganda na ng pakiramdam niya, ando na naman yan siya sa bagay na hindi tama. Okay? Paborito yata natin hagupitin ang puwet natin eh. So, pero alam mo po, ang maganda sa biyaya po ng Panginoon, kahit ganun kagrabe ang inabot ko po, alam mo po, walang sama ng loob ang puso ko. Ay, walang sa kapatid ko. Pero sa akin po, walang sama ng loob sa puso ko na naiwan na proteksyon na ng Panginoon ang puso ko po doon. Kaya nga po, mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo mahal na mahal ko yung nanay ko. Alam mo po, sa pagmamahal ko sa nanay ko, ilang taon na siyang patay, nakilala ko ang Panginoon, 33 ako. Namatay siya, ang nanay ko, 17 years old ako. Sa loob po ng 18 years, halos hindi po ako, walang humpay, pinapanalangin ko ang nanay ko. Halos araw-araw, wala yatang araw na hindi ko pinapanalangin ang nanay ko. Lumipas ng 18 years, doon pa rin pinapanalangin ko, mahal ko siya eh. Ayaw kong punta siya ng impyerno. Hindi ko naman alam, ang panalangin ko, wala pala yan. Sapagkat tapos na ang desisyon sa buhay niya nang mamatay siya at umalis siya sa buhay na ito. Kung si Kristo ay nasa Kanya, papasok sa karya ng Diyos. Kung wala tayong magawa doon. Okay. So anyway, ganun ko siya kamahal. Kaya nga po, ganun katagal ang panalangin ko po sa aking ina. So anyway, hindi ko maalala kung na ipanalangin ko ang tatay ko eh. Basta alam ko na panalangin ko po yung nanay ko. So, ngayon pa, mga kapatid, maraming pangyayari sa loob po ng ating mga tahanan, mahihirap na mga panahon. Alam yan ng iba sa inyo dito. O alam yan ng marami dito sa inyo. Nagkakaroon tayo ng conflict sa mga tao na kung saan ay inaasahan sana natin na ito magiging tagapagtanggol po natin sa buhay. Ngunit, nakita po natin, parang sila pala ang bumibira ng todo sa atin sa buhay na ito. But still, mga kapatid, alam nyo po, sa gitna ng mga ganyan, sa gitna ng maraming sugat, sa gitna ng maraming sakit ng damdamin, at nangyayari mga bagay na hindi maganda sa atin, yet, ang gusto ng Panginoon, magkaroon pa rin tayo ng tunay na restoration. Magkaroon ng healing. Alam nyo po, marirestore lang yan ang magandang relationship sa loob ng tahanan pag mayroong healing na mangyayari. Kung mayroon pong kagalingan na mangyari po sa atin sa loob ng ating mga tahanan,
kahit gaano katindi ang sugat na nangyari po sa atin, ngunit kung dumating ang healing na galing po sa Diyos, ang Diyos lang po ang pwedeng makapagpakalma ng mga sugat na yan sa ating mga puso. Amen. At kung kumilos ang Panginoon dito pagkatapos ng healing, then magkakaroon ng restoration po sa ating mga tahanan. Kaya nga po, kung buhay pa ang inyong mga magulang, o buhay pa ang inyong mga anak, o buhay pa ang mga tao na kasakit sa inyo sa loob ng inyong mga tahanan, o di kaya kahit, alimbawa, hindi naman sa ating tahanan, kundi magkaroon mayroong yung nasa loob, halimbawa katulad ng isang church. Ang isang church po, family rin po ito. Ito po ay local family. Alam mo po, pwede yan ma-restore. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Walang malalim na kalagayan na hindi kayang ahunin ng kamay ng Diyos ang tao nandoon sa loob at naglulublob sa sobrang sakit ng sama ng loob na nangyayari po sa Kanya. Kaya po tayong iahon muli ng ating Panginoon. Remember, makapangyarihan po ang Diyos natin. Ang kinaantay lang ng Panginoon na kung mayroon kang nakita na hindi maganda sa buhay mo, na sagasaan ka ngayon maging ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay nagsalita sa puso mo. Dahil gusto ng Panginoon, magkakaroon ng restoration ang ating relationship. Remember, sa bawat bahagi ng buhay natin, sa bawat sama ng loob, mayroon po tayo sa ating kasamahan sa loob ng tahanan o sa loob ng iglesia. Kung hindi natin ito na iaayos, whether we like it or not, may effect po ito sa atin. Why? Sapagkat ang bagay na yan ay hindi po sa Diyos. God could not use anything that is not of Him. Ang magagamit ng Diyos ay ang mga bagay na kung saan ay galing po sa Kanya. At ito ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Para po mga kapatid, sa year 2012 na ito, makita natin ng lubusan ang kamay ng Diyos sa kumikilos, hindi lang sa ating mga tahanan, sa personal nating buhay, maging sa gawain ng ating Panginoon. Restoration, hallelujah. Amen. Malalaman mo na may problem pa ang area na yan ng buhay mo. Pag every time na marinig mo ang mensahe, mayroon pa rin nasasaktan ka pa rin. Mayroon pa rin, ibig sabihin, mayroon pa rin sugat ang puso mo. Ibig sabihin, hindi ka healed. Kaya ka nasasaktan sapagkat hindi ka healed. Okay, kung healed ka, kahit anong sabi ng tao dyan, hindi ka masasaktan. Baliwala sa'yo. Bakit? Healed ka. Okay? Pero every time pag kumilos ang Panginoon, pagdating sa bagay na ito, mayroon kang nadadama lagi. Something is wrong. May mga bagay dyan na dapat ayusin. Pero salamat naman sa Panginoon kung ipaalam ito sa atin ng Panginoon dahil ang layunin ng Diyos, ayusin lang ang ating mga buhay. Gusto niya lang, yung magandang bagay ay mangyari sa buhay natin. Ako po, sa totoo lang, kung ako na tao, mapagtanim sa aking kapwa. Alam mo po, ang taong magtanim sa kanyang kapwa, ibig sabihin ay grabe ang pait ng damdamin mo. Kaya nga po, kilala nyo yung ampalaya. Kaya po, bukol-bukol yan eh. Bakit po? Sapagkat, pigain mo. Sobra pait. Ang tao, pag sobra pait ng damdamin niya, para siyang ampalaya. Bukol-bukol. Ha? Bakit po? Well, sapagkat marami siyang pait ng damdamin at maraming sama ng loob na nandoon sa kaloob-looban niya. Ang gusto ng Panginoon, lumaya tayo. Sa gabing ito, magpapalaya ang Diyos. Amen ba?
Mayroon pong healing na mangyayari po dito sa atin. Gusto ng Panginoon, maibalik tayo sa original condition po natin. Ano ang original condition po natin? Ang original condition po natin ay sa loob ng tahanan. Ang alam ko, ang baby, iyon po talaga ang original na condition po ng bata sa loob ng tahanan. Ano po yon? Ang baby, pag ipanganak sa loob ng tahanan, kahit pangit, natutuwa ka sa kanya. Amen ba? Ay, ang cute, ang cute. Pero pag tinignan mo, di talaga cute eh. Ha? Pero kahit gano'n ang itsura niya, ay ang sarap niya halikan. Amen? Nakahalik ka na ba sa isang pangit na sobra? Nasubukan nyo ng kisan ang napakapangit? Ha? Pero kahit pangit, tuwang-tuwa ka eh. Amen? Ganun ang baby sa loob ng ating mga tahanan. Pag may ipanganak na baby doon, lalo na kung mga 4 years old na siya, di ba? Nakakatuwa. Pag hinawakan mo siya, tinitingnan niya ikaw. Pati ilong mo, dinut-dut-dut. Ano ba ito, kamatis? Amen. Tuwang-tuwa ka. At yun po ang dapat po na condition po sa loob ng ating tahanan. Mahal na mahal natin ang ating mga anak. Ako po sa anak ko, sinasabi ko yan eh, mahal na mahal ko yung aking anak. Totoo po yun. Mahal na mahal ko yung aking anak. Gusto nyo po, sabihin nyo sa mga anak nyo, alam mo anak, mahal na mahal kita. Baka naman nakukornihan ka. Maraming magulang nakukornihan pag nagsabing mahal nila ang kanilang anak. No. Hindi mo lang alam, matagal na yan siyang nag-aantay na magsasalita ka sa kanya. Ha? Tumanda na sa hindi mo siya pinagsasabihan. Mahal ko naman yan. Ayoko lang magsalita. Hindi mo lang alam, isang salita mo lang dyan na mahal mo siya. Lahat ng pait ng kanyang damdamin. Kaya naging ampalaya ang mukha niya. Pag sinabihan mo yan, kikinis muli ang mukha niya. Wow, hallelujah. Kulay, magkukutis, papaya siyang muli. Amen. Magkukutis, papaya siyang muli. Bakit po? Wala na yung ampalaya. Naiayos na. Mahalaga po yung konting salita. Maliit lang yan na bagay ay magsabi kang mahal mo ang iyong anak. O di kaya kayong mga anak, nasabihan nyo na ba ang inyong mga nanay o tatay? Tay, mahal na mahal kita. Nasabi nyo ba yan? Maraming mga anak katulad din ng magulang nakukornihan. Ay, tayo balahibo ko. Ha? Hindi mo lang alam na pag sinabi yun ng anak sa kanyang tatay o sa kanyang nanay, alam nyo po, maraming sugat ang maiayos. Amen? Sabihin mo, naku, nanay, bango mo talaga. Kahit parang 3 araw ka nang hindi naligo. Parang amoy ka na mantika. Huwag ka lang maging amoy lupa. Mga kapatid, ang mga bagay na yan, nagre-restore ng relationship. Amen ba? Maliit lang na bagay kung titingnan mo, pero pwede itong gamitin ng Panginoon. Let us love one another. Amen ba? Let us love one another. Sa loob ng ating tahanan, let us love one another. Parents to children, children to parents, children to children, magmahalan po tayo. Mas masarap pag nagmamahalan sa loob po ng ating mga tahanan. Mahihirapan ang kaaway sa atin pag tayo'y nagmamahalan sa loob ng ating tahanan. May gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Bakit po? Mayroong unity na nangyayari sa loob po ng ating mga tahanan. Amen. Pag uwi mo ng bahay, kung wala dito ang nanay mo at tatay mo, pagdating mo doon, halikan mo kagad. Sabihin mo kaya, mahal na mahal kita, nanay. Sabihin niya, ano kayang nakain ito?
maninibago siya sa iyo. Pero kung lagi-lagi mo nang sinasabi yan, masasanay siya. At ang mangyayari po diyan ay magbubunga ito ng maganda sa loob po ng ating mga tahanan. Instead of allowing hatred, instead na ang galit ang ating pairalin, ano po yun? Yung wala ka nang ginawa kundi pintasan yung asawa mo. Favorite subject mo siya. Wala ka nang ibang inisip kundi, ay, ganun talaga yan. Buisit yan eh. Ay ako. Kaya nang mamuhay na parang buisit, nagtaka ka pa. And matagal mo nang tinatawag na buisit, hindi, tingnan mo tuloy, kundi buisit naman ang nangyari. Huwag po tayo magsalita ng buisit. Amen ba? Kahit naman nakakainis, pastor, wala tayong magawa, kahit nakakainis, sige lang. Sabihin mo lang, oh Lord, kahirap talaga ako. Anong sabihin ko dito? Sabi daw ni pastor, huwag kong tawagin buwisit. Pero parang buwisit talaga, pas. Huwag po, magsalita tayo ng maganda. Amen ba? Magtataka ang asawa mo. Wow, may nagbago yata ang buhay nito Alam mo po, magtatayuan ang mga balahibo niya sa iyo. Nakakatawa tayo. Pero ganun po talaga. Huwag ka pong maghanap ng diferensya. Wala ka na yatang ginawa kundi bumili ng napakalaking yung magnifying glass. Lagi mong tinitingnan at hinahanap yung mali sa kanya. At naku, may ginawa na naman. Sa laki ng magnifying glass mo, ang mali laging hinahanap mo. Wala kang hinahanap na mabuti. Marami siyang ginagawang mabuti. Pero ang mali ang hinahanap mo lagi. Tapos ito ay gawin mo ng sermon outline. Mahusay kang gumawa ng homiletics. Magaling. Ang laging tema mo sa homiletics mo ay historical. Historical sermon ka lagi. Yung historyng negatibo ng asawa mo, lagi mong binibira. Hindi ka makakalimutin na tao. Mahusay ang memory mo. Kapatid, maninira yan ng relasyon. Matagal mo nang ginagawa yan, nagbago ba siya? Hindi siya nagbago. Kasi hindi ka rin nagbabago Amen. Kasi kung minsan mahilig tayong tumingin ng ganito ang ating kapwa, hindi natin nakikita, ganun din tayo. Sabi ng Panginoon, puna ka ng puna sa dumi ng tao sa kanyang mukha. Yung sa iyo kasi laki ng troso Ang maliit nakikita mo sa iba po yung sa iyong kasi laki na ng troso, hindi mo nakikita. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon dyan. Gusto ng Panginoon, maging maayos tayo. Ako po, sa ministry, kilala niyo po ang nangyayari sa akin. Marami po akong dinaanan na tao. Sa biyaya ng Panginoon, kahit nagbukasan tayo ng puso, wala pong sama ng loob yan sa puso ko. Ginagwardyahan ko po yan, kahit gaano katindi sa akin, ang ginawa sa akin ng aking kapwa, natututo ako laging magpatawad. Ayaw kong madumihan ang aking puso. Ngatan po natin yan. Ang kaaway natin, magaling po magdumi ng puso. Pero nasa iyo yan, kung magpaparumi ka ng puso. Amen ba? Pwede madaling mag-entertain ng masama sa iyong kapwa Tapos ang ginawa ko, ganitong ginawa sa akin. Mga ganyang mga salita. Pero hindi. Lagi yon nagpapatawad ang aking puso. Ayoko po na magarumihan ang puso ko. Sapagkat pag narumihan ang puso ko, ako rin ang magsasuffer sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, hindi ako nag-i-entertain ng negatibo. Yung mga kaispa na hindi maganda, hindi po ako nag-i-entertain. Pinipilit ko pong ingatan ang aking puso. Ayoko po na naglilingkod ako sa Panginoon, ngunit may taglay ako na hindi maganda laban sa aking kapwa.
Malalaman mo, pag may taglay ka namang hindi maganda sa iyong kapwa, sa tuwing magbitaw ka ng salita, lagi against sa tao na iyon. Bantayan mo po, sapagkat paring hindi natin alam ang takbo ng ating puso, ngunit malalaman mo yan, ano ang labas sa nguso mo. Kaya tingnan mo po ha, sa loob ng ating tahanan, pag isang tao doon na nagagalit ka, ay wala kang sinasabing maganda sa iyong kasama sa loob ng iyong tahanan. Pamilya mo ito ha, nanay mo ito, tatay mo ito, lola mo ito, tiya mo ito, tiyo mo ito, o ano mo siya, malapit sa iyo. Pero every time magbitaw ka ng salita, negatibo against them. Ibig sabihin ay, may kimkim ang puso po natin. Something is wrong. Mayroon pong dapat ayusin sa loob po ng ating puso. At gusto ng Panginoon na bitawan po natin ang bagay na ito. So gusto ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig ang siyang mamayani po sa loob ng ating tahanan. Gusto niya po magkaroon ng healing, magkaroon ng restoration. I-resist natin ang demonyo sa buhay na ito at hayaan po natin mangyari ang tama. Sabi nga ni Joshua ay, as for me, in my house, we will serve the Lord. Bakit sinabi niya po yun? Sinabi niya po yun, mga kapatid, sapagkat mayroon siyang magandang relasyon sa loob ng kanyang tahanan. Alam niya, anuman ang sabihin niya sa kanyang tahanan, walang magre-resist sa kanyang sasabihin. Bakit po? Sapagkat, mga kapatid, ay maganda ang halimbawang kanyang pinapakita. Remember po, what you sow, you reap. Amen ba? What you sow, you reap. Ano man ang itinatanim mo ay aanihin mo kung hindi mo babaguhin ang lifestyle mo sa buhay na ito. Kaya nga po mga kapatid ay hayaan natin mamayani ang pag-ibig sa ating tahanan. Amen? Pag pag-ibig ang ating pairalin, nadudurog po ang puso ng tao. Subukan mo, pairalin mo ang kamay na bakal sa loob ng tahanan mo. Hindi po nagbabago ang tao. Pag ginamitan mo ng kamay na bakal, instead na maging maayos po sila, lalo silang tumitigas. Sapagkat ang katigasan, nagbubunga ng katigasan din. What you sow, you reap. Hindi yan ang tamang paraan. Ang tamang paraan lagi ay mahalin sila. Kahit nagkakamali, hindi ko ibig sabihin na pag nagkamali, purihin pa rin sa pagkakamali. No. Let him know nagkamali siya. Pero sa paraan na kung saan ay tama na paraan. Amen ba? At ito po ay gagamitin ng Panginoon. Sa oras na ito po, hindi ako masyadong magtatagal sa aking pagsasalita. Ako po ay naniniwala na may mga pangyayari sa loob ng ating mga tahanan na dapat po ayusin. Una po sa lahat, gusto ko pong pumunta dito sa harapan yung ama ng tahanan. Ama ng tahanan. At ang ina ng tahanan, kung nandito ay inaanyayahan din po namin na pumunta dito sa harapan. Ama at ina ng tahanan, we invite you to come, please. Sa mga mag-asawa na naririto, nandito na ba yung asawa ninyo? Dito na ba ang inyong mga asawa? Gusto ko po harapin niyo ang inyong asawa. Siguraduhin mo po ang hinaharap mo ay asawa mo. Harapin mo siya, tingnan mo siya sa mata. Sabihin mo sa kanya, ngayon ko lang napansin, maganda ka pala.
Harapin mo ang iyong asawa. Sabihin mo, sa iyong asawa, tingnan mo sa mata. Huwag niyo akong tingnan, ha? Nang wala pa kayo, hindi pa kayo mag-asawa, hindi ba tigil-tigil ang tinginan yung dalawa? Ngayon parang nag-iwasan na yung mga mata ninyo. Tingnan nyo ang inyong mata ng inyong asawa. Huwag yung mata ng ibang tao. Sabihin nyo sa kanya, mahal na mahal kita. Ulitin, magtinginan muna, magtinginan. Magtinginan. Sabihin mo sa kanya, darling, mahal na mahal kita. Sabihin mo, I love you. Tinatawagan ko ang mga anak. Tinatawagan ko ang mga anak. Puntahan niyo po ang inyong mga magulang na naririnig. Halika kayo, mga anak. Mga anak, panahon ito ng restoration. Panahon ito ng healing. Panahon ito ng pagpapatawad sa bawat isa. Amen. Wow, hallelujah. Nakakatuwa naman. Maganda yung tahanan na nagmamahalan sa loob. Mayroong healing and restoration. Hallelujah. Amen. Ngayon, ang bawat isa po sa inyo, kayo po mga kabataan, mga tao diyan sa paligid, puntahan po natin ang ating kapwa. Lalo na kung mayroon kang problema sa relationship mo sa kanya, yakapin mo ang tao. Come on, huwag ka lang kayo tumingin. Yakapin nyo ang tao, lapitan ninyo ang bawat isa at magmahalan po tayong lahat. Come on! Kahit hindi mo magulang, kahit sinong tao, alam mo mayroon kang dapat ayusin na relationship sa kanya. Lapitan mo ang tao, yakapin mo, magmahalan po tayong lahat. Let us start right. Let us start right. Hallelujah! Hallelujah! Bigyan mo ng assurance ng iyong pagmamahal, ng iyong magulang, at ng iyong mga anak. Come on! Hallelujah! As for me and my house, we will serve the Lord. Magulang, anak, sabihin nyo, we will serve mahal kita na. Mahal kita nanay. Tatay at nanay. Sabihin nyo sa inyong mga anak. Ano ba? Amen. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. We will serve the Lord. Even when the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen
loob ng tahanan na nagagalangan ang bawat isa. Nagmamahalan, nagre-respetuhan, naghahangad ng maganda, umiiwas sa mga bagay na makakasakit ng damdamin sa mga taong mga mahal namin sa buhay. I-preserve mo, Panginoon, lahat, Panginoon, ng ito, ang magandang relasyon sa loob ng tahanan. I-preserve mo, Panginoon. Maglalakbay kami magkakasama. Kasama ka namin, samahan mo kami, at grabe ang tagumpay na aming inaasahan na mangyayari sa taon ng 2012. Sa iyong papuri, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me